Good day, Sir Dungka. I am Jan Aisanandig. Now, I will teach you how to fix or troubleshoot the Wi-Fi disable. Kaya, tara! Your Wi-Fi is missing from the taskbar on your computer, or sometimes also you go over the settings and click on network and internet. Sometimes your Wi-Fi can also be missing from here. Ngayon, nandito ako upang ituro sa inyo kung paano mababalik ang Wi-Fi icon sa taas ng inyong taskbar. First is go to search and search control panel or device manager. Then tap the device manager. After matap ang device manager, lalabas ang audio, batteries, Bluetooth cameras, computer, and other components. After that, tap the network adapter and find the MediaTek. Right-click the MediaTek and find Enable. And wait a few minutes. After that, tap the X button at yun na, may Wi-Fi ka na ulit. First step is punta muna tayo sa search bar, then search power option and click power and sleep settings and wait lang natin hanggang sa ma-open. Then click additional power settings, then mapupunta tayo sa choose or customize a power plan. If naka-balance recommendation yung laptop nyo, is ilalagay lang natin sa high performance. After ma-set sa high performance is close na lang natin yung tab. So next naman ay lilinisin natin ang storage. First step is file. Next is test PC. Right click and properties. Then, may makikita tayo ditong disk cleanup. Click lang natin yan. So, wait lang nating matapos yung loading. After mag-loading, click lang natin yung clean up system files. So, wait lang ulit natin hanggang sa matapos yung loading.
So pagkatapos ng loading is mapupunta tayo dito sa disk cleanup. So select lang natin yung mga hindi natin ginagamit, which is recycle bin, okay, and delete files. So wait lang ulit natin yung loading hanggang sa matapos. So after ng loading, pwede na natin i-close. Next naman natin is visual effects. First step is files, then this PC, right click and properties. Then click advanced system settings. After nun, may lalabas na system properties. Click lang natin yung settings. Then, lalagay natin sa custom and uncheck natin lahat maliban sa show shadow under mouse pointer. After nun, click lang natin yung apply. Then, okay. And, close na natin. So, good day guys. Na-encounter niyo na ba tong problem nito sa mga laptop nyo? Yung pag-try nyo siyang i-on, nag-shutdown siya ng kusa, tapos ipag-try nyo ulit siyang i-on, ganun pa din nangyayari. So, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo, step by step, kung paano solusyonan yung problemang ganito ng mga laptop nyo. First step is, pindutin nyo yung power button ng inyong mga laptop. Then kapag lumabas na yung logo ng laptop nyo, i-force shutdown nyo siya. Ang gagawin nyo lang is pindutin nyo ulit yung power button nyo. Uulitin nyo lang yung process ng 3 beses. Tapos dun sa pangatlong beses, dapat may lalabas dun sa laptop nyo na ganito. Then pagkatapos ng preparing auto repair, ang lalabas dapat dyan is yung diagnosing your PC. Ganito yung itsura niya. Then pagkatapos nun, may lalabas sa screen nyo na ganito and mag-enter lang kayo. Mapupunta na kayo dun sa recovery options. Then ang gagawin nyo lang is click troubleshoot. Then advanced options. Then system restore. Click next. Then dito is may makikita kayong mga date tapos yung description niya. Ang gagawin nyo is pipili kayo ng date bago mangyari yung problema ng laptop nyo. So dito sa case ko, ang pipiliin ko is yung Windows Update. Pagkatapos na siyang mapili, then i-click nyo lang yung next. Then pipindutin nyo lang din yung finish. Tapos may magre-remind lang sa inyo dyan. Then click yes. Then, aantayin nyo na lang siyang matapos. So, habang naghihintay tayo, sasabihin ko sa inyo yung mga pwedeng naging sanhi kung bakit naging ganito yung laptop natin. So, una is, pag minsan, pag nag-update tayo, ay nai-interrupt yung update. Kaya naman, yung ibang files is hindi na kukumpleto. So, pangalo is, pag minsan, pag nag-update tayo, may mga kasama siyang drivers na hindi compatible dun sa laptop natin, kaya nagkakos yun ng error. Or minsan, hindi na sapat yung storage ng laptop para dun sa update. So, para maiwasan yung mga yun, lagi nyong isaksak yung laptop nyo pag nag-update and wag nyo siyang i-force shutdown. Lagi nyo munang tatapusin yung update. And palagi din kayong magtitira ng storage para sa updates ng mga laptop nyo. Pag naglabas na to, then click restart. Antayin nyo lang siyang matapos mag-load. Enter nyo yung password nyo kung meron man, then problem solved.